Yung kiniklaim ng iba, no? Hindi naman daw registered sa IHO itong Eh, West oo. Philippine Sea. Ano pong tugon doon? Walang proseso sa international law at sa international community, wala rin sa UN para magrehistro ka ng claim mo sa dagat. No? Hindi yan register of deeds. Yung sinasabi, usually ang tinuturo nila ay yung ilang articles dun sa UNCLOS na sinasabing, okay, isasubmit mo yung chart at coordinates ng iyong territorial sea, describing your territorial sea, o kaya ang iyong exclusive economic zone at saka yung continental shelf. No? Pero pag tinignan mo yung UNCLOS at kung actually binasa mo at kung talagang kumbaga inaral mo yung law of the sea, hindi yun requirement para sa iyong entitlement. Ibig sabihin, hindi yan kondisyon para maging may-ari ka nitong mga maritime zones na ito. Mm. It is only for information. No? Yung requirement doon, yung sinasabi doon na mag-deposit ka sa UN Secretary General ng charts o ng mga batas mo, laying out kung nasan itong mga maritime zones mo. Pero pag pumunta ka doon mismo sa website ng UN Secretary General, kung nasan pwede mong i-download lahat ng mga din-deposit ng mga bansa, no? Ayon dito sa mga provision ng tanong UNCLOS, malinaw na nakalagay doon, no, na may disclaimer. Hindi ko mo nagdeposito ka, ibig sabihin ay binabalidate ng UN yung dineposito mo. Mm-mm. Hindi ko mo nagdeposito ka ng dokumento, ibig sabihin pinapaboran ka ng UN. No? Malinaw yon doon sa disclaimer nila kung titingnan ng mga tao, babasa sila. So, yun yung sinasabi ko na hindi yan register of deeds at whether you deposit it or not, yung mga charts and maps mo, whether you deposit it or not, hindi niyan maapektuhan yung entitlement mo. Dahil ang kaisa-isang basihan ng entitlement mo ay yung sinasabi nga sa UNCLOS. If it is within 200 nautical miles of territorial sea, then it is your exclusive economic zone. No? At may karapatan ka doon sa lahat ng likas yaman dagat, dyan sa loob ng 200 miles na yan. Yun lang. Mm-mm. Walang sinasabi na kailangan mong irehistro to o kaya deposito to bago ka magkaroon ng ganyang karapatan. Walang At ganong hindi proseso. at hindi na naman mahirap sukatin yung 200 nautical miles lalo't malino naman yung baselines ng Opo. Pilipinas. Opo. Ito pa po, no? Madalas ko madinig ito sa ilang mga, hindi naman nila sinasabing pro-China sila, pero ang dating pro-China, no? In the West Philippine Sea, hindi naman daw siya ginagamit ng international community. Thailand daw yung gumagamit ng West Philippine Sea. Ano pong tugon doon? Hindi rin po yun dahilan para mawala ang ating karapatan sa ating exclusive economic zone. Whether you call it West Philippine Sea or South China Sea or anything, hindi yung pangalan ang nagsasabi kung pag-aari mo yan o hindi. Kaya nga sinasabi rin natin yung pangalan na South China Sea, no? Historical yan, ginamit yan cartographers, hindi yan title, hindi yan ibig sabihin na yung dagat na yan ay pag-aari nung China, no? So hindi po tayo hindi po tayo dapat magpapadala sa gano'n dahil marami pong bansa, no? Mayroon din silang mga sarili-sarili nilang pangalan sa mga katubigan nila. Translations pa lang mag-iiba na. Tignan mo yung French map, iba yung nakasulat doon. No, iba kasi yung pangalan nila in French no? Mm-mm. So, hindi ko may pangalan na binigay ang diyan, no? Ibig sabihin yun ang pruweba mo ng pag-aari, no? Yun. So, whether or not other countries use it is irrelevant, no? Mm-mm. That being said, pansinin niyo US, yung Japan, yung Australia, yung mga official diplomatic statements nila supporting the Philippines position, there have been several times already. Tignan nyo yung sa X, yung sa Twitter. Ginagamit nila yung pangalan ng West Philippine Sea. West Philippine Sea. So, doon pa lang, mali na yan. Isasabi nilang wala daw ibang gumagamit. Mm-mm. Bilang panghuli, Attorney and Prof. J, tagal tayo hindi nag-usap no? I'm very, very curious dito sa inyong komento dito sa sustained na atake ng Chinese Embassy in the Philippines sa ilang mga opisyal ng pamahalaan from the legislature and of course including Commodore J. Tariela. Basically talagang sustained, no? Kada sagot, may sagot sila. What do you think of that?
ano, parang nag-ano nga sila, para sa akin parang kumbaga nag-intensify yung kanilang propaganda, yung kanilang influence operations. No? Dahil alam nila na hanggat dumadami ang mga taong nakikita kung anong totoong nangyayari dyan sa West Philippine Sea, hanggat nalalaman ng taong bayan kung sinong may gumawa ng ano dyan sa area na yan, ay hindi talaga sila magsasucceed dun sa gusto nilang mangyari na i-give up na lang ng Pilipinas itong mga katubigan na to. So, dahil doon, dahil hindi naman nila tayo pwedeng tirahin directly, no? Hindi tayo pwedeng ma-invade or what. Sa ngayon, ang ginagawa nila, tinatarget talaga nila yung mga may influensya, sa ating taong bayan. Siyempre, ang unang naka-influensya sa taong bayan ay yung nakikita nila directly at may nagpapakita sa kanila kung ano nangyayari dyan sa West Philippine Sea. So titirahin nila yon para mawala yung flow of information, para maumpisa nilang masahe at makontrol yung perceptions ng mga tao. No? Kaya yan, si Commodore Tariela bilang spokesperson at siyang lagi nagre-report kung ano nga nangyayari dyan dahil sa Transparency Initiative at Transparency Group, siya yung unang titirahin. Tapos pansinin nyo, lahat din ng mga sumasang-ayon doon sa posisyon na yon na dapat nakikita natin kung ano nangyari sa West Philippine Sea, dapat may transparency o kaya sumusuporta dito sa effort na to na maging transparent nga yung ang West Philippine Sea, tulad ng mga ilang senador. Pati yun, tinitira din nila. Di ba? Yan, actually, kakaiba na yan. No? Na nangihimasok na talaga sila sa mga domestic affairs and domestic politics. No? Interference na talaga yan, no? Sa local political discussions, local political deliberations na dapat wala sila talagang role. No? So yun, parang nakita ko, lumalaki at lumalawak nga itong kanilang panghihimasok sa atin. No? Sinusuksok nila sarili nila kahit dito sa mga diskusyon sa ating Senado, sa ating Kongreso.